Ikaw na, pre. Good evening po, sir. Ang sa public static sa line po na line 66 na public static void is ang ginamit po ditong algorithm is bubble sort na alphabet traversal. Imbis po na ah, int ay array na lang po ang ginamit at sa intn equals array.length, yun po yung haba ng um, Aray. paggagamitan. Tsaka po yung sa line 68 to line 77 is yun po yung code or yun po yung function para po mag-run yung bubble sort. At sa line 79 to 93 is ito po yung public I mean po selection sort. Ah na ito po ay um, traversal. And yun lang din po. Ang sa line 81 is kung yun din po yung haba ng paggagamitan at imbis po na ang ano A to Z magiging since nga po ay traversal ang since ang A to Z is magiging Z to A depende po sa pinag pinaggamitan ng user. At yun po yung sa line 82 hanggang 93 is yun po yung function or pinakang function ng selection sort. Dito naman po sa public static void, papasok po dito yung pinaka main function po namin. At doon po sa scanner ay gumawa po kami ng scanner para po sa i-input ng user. Dito naman po sa list stack tsaka po QE, gumawa po kami ng Object. ang wait nga lang pre, Object. doon ako magsisimula ulit. Okay. Dito naman po sa public static void, papasok po dito yung pinaka main function po namin. Tapos dito po sa scanner, gumawa po kami ng scanner for input of user po. Tapos sa list, stack, at QE po, gumawa po kami ng object. Tapos ginamit po namin yung help stack.push para po sa push Pag-push. of stack po. Tapos po, dun po sa while true, hanggat true po hanggat true po ay tuloy-tuloy po ang paghingi ng Input. na Input. ayun po. Dun po sa while true, hanggat true po ay tuloy-tuloy po ang paghingi ng input sa user po. Tapos sa if po ay kapag po nag-encode na po ng word na by, which is to exit po, ay yun po, mag-exit na po yung program. Yun lang po. Hello sir, so explain ko po starting sa line 127 yung switch. So pag nag-input po ang users ng hello or hi Maki, lalabas po sa screen yung hello, I'm Maki, how can I help you today? Tapos doon po sa line 132 which is chat history.add, doon po papasok yung kung anong naging ano ng user at saka ng aming program. Mapupunta po doon sa history. Then dito po sa line 134 and 135, pag nag-input po ang user ng how are you, sasagot po si makina, I'm just a program but I'm functioning perfectly. Thanks for asking. And sa line 139 and 140, pag nag-input si user ng what is your name,
lalabas po sa screen yung I'm your friendly I'm your friendly chatbot. You can call me Maki. And dun sa line 144 and 145, pag nag-input si user ng who created you, lalabas po dun sa screen ang I was created by group 3, the students of BSIT 2-3. You can tell me who my master is by my name. And dun po sa line 148 and 149, pag pag nag-ask si user ng date to day, lalabas na yung date, yung current date. And sa line 154 and 155, ganun lang din po, pag nag-input po si user, pag nag-ask po si user ng time, lalabas po yung current time. And sa 160 and 161, pag nag-input po si user ng what can you do, ito po yung mga possible na lumabas sa screen. I can do the following, yan, like answer general questions, search strings alphabetically, search strings in reverse alphabetical order, perform basic calculations, yung pong calculator kanina. And yun lang po. So, dito naman sir sa line 168, case na pagka ang input ng user is the word calculator, magpa-perform na siya ng calculator, which is yung pinakita nga namin kanina sa taas na function. So, yun, tinawag niya lang doon yung function na perform calculator just to perform calculator. Sa case naman sa help, dito papasok yung sa stack na yung mga pinush namin kanina sa stack, yun yung ipiprint niya na sa screen na options. Sa case naman na general questions, ipiprint niya lang um, itong mga pagpipilian na how are you, what is your name, which is ito po yung questions na pwedeng itanong sa aming chatbot kay Maki. Sa case naman na history, gaya nga sa code namin, every time na nagtatanong kami, ang user sa chatbot, um, yung response nung chatbot is nalalagay rin sa isang sa isang array, um, para makita yung history ng user at ng chatbot namin. So, yun, makikita nyo nga rito na here's your chat history na every time na may history yung chat history kaming na perform, nagpiprint siya na nagpiprint. Sa questions asked naman, um, ito yung mga questions na natanong namin sa chatbot namin kay Maki. So, ang ipiprint niya lang dito is yung mga questions na mga tinatanong namin um, like what time is it? What can you do? Mga ganon. So, yun. Dito naman sa case na sort strings alphabetically, dito papasok yung ginamit namin na bubble sort algorithm. Kasi, yun nga, na pagka sort ng strings, na alphabetically, ang ginamit namin algorithm is bubble sort. Pero dito, ano kami ng string array na kapag true, um, is tutuloy-tuloy yung pag-input ng user ng string, na string. Tapos ito na yung sa bubble sort alphabet traversal. Dito naman papasok yung mga in-input namin na strings or character na i-arrange niya alphabetically, like A to Z, ganon. Pero kahit random ang ilagay mo na kahit random ang ilagay is mapiprint pa rin siya alphabetically. Sa reverse naman, ganun rin na kapag ka true, tuloy-tuloy pa rin. Tapos i ibibigay niya namang
output is sa halip na traverse is reverse naman. Like Z to A, ganon. Tapos, pagka ang default namin, so ibig sabihin nitong default is kung iba ang ilagay ng user or ng i-input ng user na itatanong sa chatbot, which is hindi nakalagay doon sa mga case, sa options, is ito, nagpiprint siya ng, I'm sorry, I don't understand that. Can you try asking something else? And sa huli ay magko-close kami ng scanner para ma-close yung scanner at hindi na mag-input sa user. And yun lang po yung yung code namin. Sana natuwa kayo. Thank you guys.